I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart has stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart has stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Amen. Naimbag nga morning kakabsat. It's another Wednesday morning. Parang kailan lang nung nakaraang Wednesday na magkakasama na naman tayo. At pagka may mga ginagawa talaga, parang ang bilis-bilis ng araw. Kaya ngayon ay pinahintulutan ulit tayo ng Panginoon na magsama-sama at mag-aaral ulit tayo ng salita ng Diyos. At maganda yung pinag-aaralan natin ngayon. So we are hoping na ma-stir up talaga yung yung zealousness natin sa soul winning. Yan. At of course, bago tayo magpakalaot-laot ay
Sir, wala pa yung mga kasama ko. Pero hopefully ay parating na po sila na traffic lang siguro, sir. Yan. At dito sa studio, kasama ko si Sir Mark. Yan. At sa Google Meet naman, ayan, si Sir Ariel kasama po natin. Good morning po. At meron na rin tayong 49 na viewers sa FB. Nawala ba yung sound mo, Ma'am Cherry? Good morning, sir. Okay na po, sir. Alright. Okay, good morning sa ating lahat. And napakagandang umaga na naman. Sabi nga natin is that every day na kung saan tayo ay nagising Ayan. is already a blessing. Alright, so saan ba sila pumunta yung mga kasama natin dyan? Dito na yung dalawa, sir. Sige. Anyway, yan. Good morning sa inyo dyan. Sa studio, Ma'am Cherry, Brother Mark, and lahat ng mga kasama natin dyan. And of course, wala yung dalawa pala, no? Oo, kasi nasa balikatan sila. Oo. So, mga kasama natin ngayon are men naman na natapos ang kanilang sa kanilang balikatan. Ayan. And it's a privilege again to be here and to share the words and of course listen and learn again sa salita ng Diyos. It's a privilege for us. Good morning sa ating mga kasama dito sa ating Facebook Live and sa lahat ng mga interns, magandang umaga sa inyo and encourage nyo yung mga kasama natin to join us this morning. And sino ba yung mga nanditong nakita ko? Si Sir Johnny, Ma'am Myra, Sir Digno, and Ma'am Rhea, Sir Sierto. Ayan, yung mga interns sa pamumuno ng kanilang class marcher, si Agatep, ayan, si Ma'am Joyce, si Sir Gilbert Hofer, and then kita ko si Micheline. Ayan, good morning sa iyo dyan. Amen. Alright, and ayan, ang ating topic pa rin for this morning is the last Wednesday of May. So sa Sunday is June 1 na. Okay? So ang mag-June 1 na sa Sunday. And it's the 6th month of the year. Tapos na ang half ng year, 'di ba? Right. Napakabilis talaga. Oo. So, ayan. Ngayon din, ang umaga is tatanda na naman si Apple ng 1 taon. In-announce talaga, sir. Oo. Bahala na kayo kung anong ibig sabihin yun. Oo. Kaya sabi ko, napakabilis talaga. Oo. Okay. So, blessing yon, sabi ko sa kanya na nadadagdagan. Okay, hindi pa nag-i-stop ang Happy birthday, ma'am. doon siya nagpapalit. All right, so ang pinag-uusapan pa rin natin is all about our soul winning. Okay, and commitment to soul winning and discipleship. Okay, and hopefully kung maitutuloy ito, ayan, we will tackle on discipleship. Na-realize ko lang ngayon, hindi ko na-tackle ang discipleship. So, if may opportunity tayo hanggang next month to talk about commitment to soul winning and discipleship, dadagdag po natin yun. But for now is that dito pa lang tayo sa ating soul winning. So, ayan, before tayo ay magtuloy-tuloy, tayo muna ay sandaling manalangin. Pasalamat sa Diyos at tayo ulit ay nandito na
nagising. We have a good night rest. Hindi lahat po ng tao may ganitong privilege. Alam po natin yan, but we thank God na ngayong umaga is tayo ay ulit still may opportunity tayo na number one is makinig ng salita ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. We thank you so much, O Lord, again for the good night rest. We thank you so much, O Lord, again also for waking us up this morning. And meron po kaming opportunity to listen to your words this morning. Give us wisdom, and we pray also for a humble heart sa aming mga makikinig, that they will stay tuned, O Lord, hanggang sa matapos po ang programa na ito. And we pray that after ang aming devotion is meron po kaming baon-baon, meron kaming learnings, takeaways, O Lord, at naaral dito sa ngayong umaga na ito. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, ayan, dito tayo sa Matthew chapter parang kayo, Ma'am Cherry, nag-freeze. Okay ba dyan? Okay naman po, sir. Sige. Sa cellphone ko, bakit? Alright, so dito tayo sa Matthew chapter 10, verse 32 and 33. A very familiar verse po itong mga to. And Matthew chapter 10, verse 32 and 33. Okay, ano pong sabi niya dito? Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. So, soul winning, sabi nga natin, is bringing lost souls, okay, to Christ. Yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo is we as ambassadors of Christ, channels of Christ, is that we have that obligation na kung saan ipakilala ang Panginoong Jesucristo sa kanila. And then kung maalala nyo, ang ating mga napag-usapan last weeks, of why is it that we need to do soul winning, and ginamit natin ang book of Ezekiel, okay, for that. Ngayon is that soul winning, mga kapatid, is openly acknowledging Jesus Christ before others. Okay, so sabi niya diyan sa binasa natin is that whosoever therefore shall confess me before men. So who are we confessing? Ang ating Panginoong Jesucristo. What do we mean by confess? That is declaration. Okay, openly declaring. Diba? So hindi natin itinatago. Diba? Those who confess Jesus will be acknowledged by Him before God in heaven. Diba? So soul winning, sabi ko kanina, is declaring openly, diba? And admitting and accepting, okay, the Lord Jesus Christ in our life and saying it to others. Diba? So, narinig ko yung sinasabi sa church na kung mag-soul winning is that parang ikinekwento natin kung ano din yung or kung paano tayo naligtas. Paano na i-share din sa atin, paano natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Kasi totoo naman 'yon. That parang doubtful, kaduda-duda ang ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo
if hindi natin yan naihahayag. Di ba? So, meaning to say, parang hindi natin naintindihan kung hindi natin siya naihahayag. Di ba? And so, but, if we accepted Him and we understand na uunawaan natin ang ibig sabihin ng ating pagkaligtas, okay, and how we are separated already from sin and from death, okay, yung death na pupunta sa impyerno, hindi yung physical death natin, then maibahagi natin yan sa iba. Diba? And so, yan, declaring, no, acknowledge. Sabi niya dito is that those who confess Jesus will be acknowledged by Him before God in heaven. Because merong consequence, no, if we do not acknowledge Him. If we do not confess and admit and declare openly, okay, anong mangyayari? Doon sa verse 33, He will deny us. Diba? Ay, ikaw ba naman, okay, na hindi mo i-acknowledge? Okay? He will deny us also. So, meaning acknowledgement is the same, admit. Okay? Or admission. Yan. Those who deny the Lord Jesus Christ before others will be denied by Him before the Father. Alam niyo yun, yung sabi ng Bible natin na hindi tayo kilala ng Panginoon. Kahit, and if you remember, di ba, if you remember yung last point ko nung last meeting natin is that even our good works, lahat ng napakagandang ginawa natin, it will not be remembered. Okay? If we do not know kung paano yung totoo na salvation natin or kung paano yung totoo na paano tayo paano yung soul natin is ma-save. Okay? Para hindi yung ang dami natin ginawa and yet ang sasabihin ng Panginoon sa atin is that I did not know you. Bakit? Kasi hindi natin siya in-acknowledge. Diba? Napakasakit yung ganun. Diba? Ang dami mong ginawa para sa isang tao. Dami mong tapos sasabihin niya sa'yo, hindi kita kilala. Diba? So, ano yung kailangan natin na gawin dito? Ayan. Confess Jesus. Okay? And acknowledge Him before men. Okay? Before men. Yung mga ibang tao. Diba? When we do soul winning, we openly declare to others our faith in Jesus. Okay? We accept Him as our Lord and personal Savior. Kaya nga, 'di ba, doon sa prayer natin is that sino yung tatanggapin natin sa buhay natin? The Lord Jesus Christ. Okay, we declare our faith. And then sabi natin is that at tatanggapin ko si Hesus Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. 'Di ba? That is why we do that. That is why we confess with our mouth the Lord Jesus Christ. Diba? So, accepting Him and declaring openly. Okay? And so, when we do soul winning, we are declaring openly. Diba? Hindi dapat tayo nahihiya, okay, in sharing the word of God. Okay? And so, denying Him before others means hiding our faith. So, pag dinideny natin ang Panginoong Hesus Kristo, diba, sa others is that, anong sabi niya? We are tinatago natin ang ating faith sa Kanya. Diba? Kaya nga, pag nagsusulwining tayo, sabi natin nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus Kristo sa sarili natin is that, at tinatanggap ko si Hesus Kristo, si Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Hindi yung parang ni-recite natin, 'di ba? Kasi denying Him before others means hiding our faith. Parang itinatago natin, 'di ba?
tinatago natin ang faith natin sa Panginoong Hesus Kristo. And when we do not go and soul win, parang itinatago din natin Christianity. Sabi nga natin, di ba? Christianity is not something that we hide. It's something that we share. Okay? The gift of salvation is not something na kung saan tinatago natin sa sarili natin, but it is meant to be shared. That is why we do soul winning. That is why pumupunta tayo, nakikiusap sa mga tao, 'di ba? May mga bisita tayo, is that kinakausap natin sila para ma-share natin itong gift na na-receive natin, para ma-share natin openly. Okay? If we truly accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, is ibinabahagi natin ito. We are not hiding Him. Diba? Because the consequence is that He will deny us also. Pag dinideny natin, diba? Ikakahiya natin ang ating Panginoon, ay ikakahiya din tayo niya. Diba? Kung i-deny natin siya, hindi ko siya kilala, ay hindi rin tayo kilala. Diba? And so, Matthew 10:32 to 33 is a call to live a life that reflects our faith and to be unafraid to stand for Jesus, knowing that He will honor us in return. Yun yung napakaganda, di ba? Na when we are not ashamed and we are not afraid, okay, na ihayag si Kristo Jesus sa iba, okay, knowing na share tayo ng gospel, is that He will also honor us in return. So, logically, di ba? Pag nakikita natin, logically, pag dinideny natin yung isang tao, na kaibigan natin, whatever, hindi ko kilala yan, hindi ko kilala yan, ganon din ang gagawin sa atin. Di ba? And so, how much more if it's the Lord Jesus Christ. Okay? Ang deny sa atin. That is why, okay, merong consequence ang hindi natin pag-acknowledge, pag-accept, and confess. Okay? Sabihin ko rin is that those who do not confess, or those who confess Jesus Christ, okay, before others, and sa totoo lang, no, it's that if you will read the Bible, especially yung binasa natin na kanina nga, that whosoever therefore shall confess me before men, okay, there is nothing to be ashamed of being a Christian. There is nothing to be ashamed, of holding the Bible and then sharing it to others. Wala akong nakikita, sa totoo lang. Okay, kung inuman tayo, open. Diba? Imagine, kailangan pa ang ordinansa para sabihin sa mga naninigarilyo na hindi pwede sa public place. Okay? Kasi ganito, ganyan. Diba? Kasi, karamihan, openly. Okay? Openly. Na ginagawa nila ang kanilang bisyo. Diba? Inom dito, inom doon. Lahat ng kwan na dyan, pwede. Diba? Pero, pagka mag-share, nahihiya. Diba? Or natatakot. Okay? Which is yun dapat ang nananaig, diba? Sabi ko nga is that at least sa Baguio is that we are considered as a character city. Diba? Kaya kung character city tayo, sana si Mayor, tanggalin niya lahat yung mga nightclubs, tanggalin niya. Kasi character city tayo, pero ang daming mga nightclubs, ang daming mga kung ano-ano, sugalan, di ba?
Dapat yun yung mga number one na tinatanggal para hindi tayo parang Ninive, no? Hindi tayo parang na daming no Sodom and Gomorrah. Okay? Na ang daming mga kung ano-anong dito. Oo. And so yan why do we do soul winning again for this morning? Because there is a consequence when we do not confess Jesus Christ to other men or before men. Diba? Just by the looks, but just by outer, sana doon pa lang nakikita na ay Kristiyano to, di ba? Ay taga CBBC PMA ito. Kwan pa lang natin, bearing natin, and then how we share the gospel, di ba? Malalaman nila, taga CBBC, PMA ito, Christian ito, ano tawag dito? Ambassador ito ng Panginoong Jesucristo, di ba? Kasi outer pa lang, okay, we confess already the Lord Jesus Christ. Hindi may inom ito ng alak. Hindi nagbibisyo ito, di ba? Napakagandang influensya tayo, okay, to others. Okay? Meron akong estudyante noon, siguro yun yung mga nakakakita sa akin noon pa, is that sabi niya sa akin is that, sir, one time invite kita, punta tayong chat tayo ng ganito, ganyan. Nako, sabi ko, ay pasensya ka na kasi iniwan ko na yan. Okay? Sabay testimony. Okay? Sabay sharing, 'di ba? Kasi that opportunity yun, nakakita lang kami, and then sabi niya, one time sir, ganito, ganyan. Ay, pasensya kasi ganito na ako ngayon. Ganito na ako ngayon. I've accepted the Lord Jesus Christ. Mula noon, wala na, hindi na ako bibisyo ng ganyan. And then, natutuwa sila sa totoo lang. Okay? Natutuwa sila. Sabi nila is that, imbag ka pa, sir. Diba? Oo. So sabi ko sa kanya, hindi rin imposible sa inyo yan. Kung ganyan na meron kang mga ganyan, hindi imposible. Ako nga eh. Okay? Tinanggal ko yan sa aking buhay. Kasi walang kwenta. Paano ko ginawa yan? Just accept the Lord Jesus Christ in your life. And I'm sure mawawala yan sa iyo. All right. So hanggang doon muna for this morning, and alam ko na tutuluyan yan ng ating mga kasama dyan sa studio. Ayan, good morning sa inyo dyan, mga boys, mga gentlemen. Okay, na katatapos ang balikatan, praying, no, that meron kayong natutunan at ma-apply sa inyong Christian life doon sa 1 week na inyong training sa Tarlac. Alright, sige Ma'am Cherry, kayo muna dyan. Amen, sir. Thank you po sa mga natutunan namin sa inyo ngayong umaga. At totoo nga, habang nagsasalita si Sir Ariel, ang dami ring pumapasok sa isip ko, yung mga napagdaanan ko rin nung hindi pa ako ligtas. Totoo po yan. Napaka sarap alalahanin na although dumating tayo sa point na pinagulong-gulong tayo ni Satanas nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, pero hanggang doon na lang dahil hindi siya nagwagi sa atin for eternity, no? Na ngayon dahil nakakilala tayo ay meron na tayong pwedeng i-share sa iba. Totoo yun. Parang kumain ka lang sa halimbawa, kumain ka sa mamahaling restaurant, ipagyayabang mo yan, di ba? So sasabihin mo, ganito doon, ganito ang pagkain doon. Hindi pwedeng sasarilinin mo lang yung ina-enjoy mo na pleasure doon sa pinuntahan mo. How much more itong natanggap nating eternal life? Kaya sabi yung ni Sir Ariel, kung totoong ligtas ka, hindi pwedeng i-deny mo yung faith mo. Kailangan talaga doon mo talaga masusukat yung totoong ligtas no? Na
na totoong naunawaan niya yung kanyang kaligtasan. Dahil alam niyang mahigit pa ito sa kahit ano eh. Kaya ang gagawin niya, ibabahagi niya. Diba? So, thank you, sir. At sa ating pagpapatuloy, ay sa akin naman, ay kung maalala po natin yung topic nga natin na soul winning and discipling our family, ay gusto ko lang balikan itong definition ng soul winning nung nakaraan na nabanggit ko. Kasi ang ganda nung yung part dito na sinabi niya, and eventually seeking to see them come to faith and follow Christ. Ito yung goal natin every time na tayo ay magso-soul winning. Yung act natin na lumapit sa mga tao at ibahagi ang Panginoong Hesukristo at magkaroon sila ng ma-restore yung relationship nila sa Panginoong Jesus. So, eventually, pagka nangyari yun, nakilala nila ng totoong Panginoong Jesus, they will seek to follow Christ. Diba? So, napakaganda na ganun yung laging goal natin. And nung nakaraan naman ay yung tungkol sa rich man na, diba, na nakikiusap siya na may mga pupunta sa kanyang tahanan. And syempre dahil meron tayong kailangang gawin between life and death, itong ating sitwasyon, kailangan nating mag-aral ng mabuti, di ba? Kailangan ma-equip tayo ng maigi para pagka ginampanan na natin yung soul winning, ay talagang magiging successful tayo sa ating goal to win them. Kasi kung pupunta ka lang doon at parang hindi mo rin alam kung ano yung sinasabi mo, kagaya nga ng sinabi ni Sir Ariel, kailangan ikwento mo yung experience mo, ikwento mo yung ginawa ng Panginoong Jesus sa'yo. Kung hindi mo kayang ikwento, paano mo rin sila mawiwin? Diba? Kaya nga, napag-aralan natin last Wednesday na study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Diba? Yung kailangan nating mag-study, mag-search the scriptures, diba? At ngayon, ano pa yung mga kailangan nating preparation para mas lalong effective yung ating gagawing soul winning? Because, yun nga, yung sinasabi ni Sir Ariel kanina na i-require ng Panginoon yung blood nila. Paano kung dahil hindi tayo nakapag-aral, dahil hindi tayo prepared, hindi natin na-win, diba? So, malungkot yun. At ngayon ay sa ating pagpapatuloy, isa sa mga paraan para lalong maging effective, para ma-meet natin yung ating goal sa ating pagsusoul winning ay prayer. Prayer in soul winning is the main ingredient. Main po ito na ingredient. Bakit? Kasi tandaan natin, hindi po tayo ang nagtatrabaho dito. Diyos po, ginagamit lamang tayong instrumento. Diba? Kaya basahin lang natin dito sa 1 Timothy chapter 2. Verses 1 to 4 actually, pero gusto kong ituloy hanggang sa verses 7 and 8. Yan. So sabi niya dito, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Meron pong admonition sa atin si Apostle Paul, no? Na sinasabi niya na para tayo ay maging successful sa ating mga ginagawa. Actually, naniniwala kong hindi lang ito sa soul winning, but everything about our Christian life, anything na ginagawa natin, we ought to pray for it. 'Di ba? Kaya nga sabi niya dito sa dito sa
Yon, sa verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, dahil ginagamit po tayong instrumento ng Panginoon sa soul winning, at para ma-reach natin yung goal natin na eventually seeking to see them come to faith and follow Christ, na yun yung goal natin, ay kailangan natin i-recognize yung ating kalagayan, yung authority natin. Sino po yun? Yung Diyos. Diba? Hindi tayo pupunta sa area na, ay, ang galing-galing ko. Magaling ako mag-English. Yan. Pag kahit sinong kausapin ko dyan, kayang-kaya ko. Mataas ang posisyon ko sa gobyerno or sa kahit saan. Kaya, kahit matataas na tao, kaya kong harapin. Hindi po. Hindi po ganon ang dapat na attitude ng isang soul winner. Bilang isang soul winner, we have to be humble. Dapat tayo yung pinaka-humble na tao na we are recognizing na without God working through us, we are nothing. 'Di ba? Kaya nga, sa atin actually, every time na magpe-pray tayo, 'di ba? Ako, sa prayer time ko ng 3:00 ng umaga, ayan, lagi kong sinasabi sa Panginoon, wala akong magagawa kung hindi mo ako gagamitin. Bago kami umalis dito sa church, nagpe-prepare man o nasa sasakyan na silently, nagpe-pray ako, Panginoon, pupunta ako sa area. At ihanda mo yung mga tao na pupuntahan ko doon, ihanda mo rin ako dahil ako yung gagamitin mo. Kaya I pray, Lord, na ganun yung gagawin mo. Okay, ikaw po yung mag-work. Ganun po yung aking panalangin lagi. Bakit so itong panalangin na ito, kaya ito napaka-importante. Because unang-una kino-connect ng prayer. Yung prayer, kino-connect nito tayo bilang believer, bilang soul winners sa power ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng wisdom. And therefore, pag ganun, sa ating panalangin ay hinihingi natin na yung wisdom ng Panginoon, naging effective yung ating pag-share, di ba? At ano pa, hindi lang niya tayo pine-prepare bilang believer, pero pine-prepare niya rin yung mga pupuntahan natin. And sa amin nga na lagi kong hanggang ngayon ay hindi pa nawawala yon. Yung lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, pave the way. Kumbaga, may mga lubak dyan. May mga stumbling blocks dyan. Pero Panginoon, i-pave mo yung way. Para pagpunta namin doon ay smoothly, ay nakakapag-share kami, yung puso ng mga taong kakausapin namin ay handa para makinig ng inyong salita. Di ba kasi, sa totoo lang sa dami ng mga naging experience na natin, sa ilang taon na pagsusoul winning, marami na. Although hindi man natin ako hindi ko na-experience yung mga kagaya kay Paul na kailangan niyang ma-imprison, pero ang dami na rin talagang humiliating experiences na naranasan. Pero ang kagandahan nun, hindi mo iisipin na ikaw yun, kundi lagi mong sasabihin, hindi naman ako ang nireject nila, kundi yung Diyos na pinepresent ko. Kaya nga kaya pagka isa ka talagang soul winner, totoo yung sinasabi doon sa Proverbs chapter 11 verse 30 na you are going to be wise. It makes you wise pagka isa kang soul winner. Bakit? Kasi nga, sa iba't ibang uri ng tao, you will have a different way of dealing with each and every person na makakaharap mo. Ngayon, kung iisa lang yung alam mo, wala, paano mo haharapin yung ito na naman? Paano yung may moods? Paano yung may mataas na pangtingin sa sarili? Paano yung lahat ng mga ganyan, di ba? So, you have to be, you have to really pray for that. Kasi kung without that, ay papunta ka pa lang ng area, baka meron ng sumira ng espiritu mo. Baka yung mukha mo pa lang pagharap mo ng salamin, makasira ng espiritu mo, di ba? Makatabi mo sa sasakyan. Hindi ka pa nagsosoul winning nun. Pero, if you are prayerfully prepared, di ba? Ay naniniwala ako na yung desire natin to win souls, yung goal natin to see them na talagang magde-desire sila na sumunod sa Panginoon, tanggapin si Kristo, ay magiging successful, marireach natin yung ganong goal. And tandaan po natin na magsasalita ba si Ma'am Apple, sir?
Kasi kaya binibilisan ko kasi baka gusto niya magsalita kasi birthday niya eh. Ayan, so Ayaw niya, kaya Ay! Ayan, binibilisan ko eh. Ayan, so, sa ating soul winning kasi ay, alam niyo po, very important ito eh. Ano yung natatanggal? Ano yung natatanggal sa ating soul winning? Yung spiritual blindness, di ba, ng mga tao sa ating kapaligiran. And yung bagay na yun, kahit anong martilyo ang hawak natin, sabihin mo pinakamahal pang martilyo yan, pinakamahal na brand, kung meron mang brand ang martilyo, ay hindi nito kayang i-break yung spiritual blindness. Ano lang yung kayang mag-break? Only God can do that. Kaya nga, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon every time na may gagawin tayo para sa Kanya, kundi ang gagawin natin, humingi tayo ng wisdom mula sa Diyos para sa ating commitment. Kasi alam niyo po, kung tayo ay nag-commit na mag-win, tapos hindi tayo nananalangin, 1, 2, 3, mababurn out tayo, mapapagod tayo. 'Di ba? Kasi sarili lang natin inaasahan natin eh. Pero pagka lagi tayong nananalangin, ano man yung nahaharap natin sa maghapon, ay hindi tayo ipipin down niyan, 'di ba? Ang gagawin nito ay lalo tayong bibigyan ng lakas para kinabukasan, magso-soul winning ulit tayo. Dito sa 2 Corinthians chapter 4. Basahin ko lang ulit. Chapter 4 verses 3, 4 tapos doon sa 7. Sabi niya dito, 2 Corinthians 4. Asa na ako? Sabi dito, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Diba? So, ito yung nangyayari. Hindi na break yung spiritual blindness ng tao pag hindi natin i-share yung gospel. Pag hinide natin, kagaya nung sinasabi ni Sir Ariel kanina, na pag dininay natin yung faith natin, dininay natin yung Panginoong Jesus, hindi break yung kanilang spiritual blindness. And sa verse 7, sabi dito, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Diba? So, talagang hindi natin pwedeng i-claim yung kahit anong glory na meron. Halimbawa man at nakapagbahagi tayo, ay hindi natin pwedeng sasabihin na, nawin ko yan kasi ang galing-galing ko eh. O, diba? Nawin ko yan kasi kakilala ko yan eh. Actually, kahit kakilala mo eh. Diba? Kahit anong kakilala mo pa dyan, best friend mo pa yan, o asawa mo or kapatid mo, kung ang inasahan mo lang ay sarili mong katalinuhan, ay hindi yan magsasucceed. Diba? Maraming testimonies dito. Ako mismo sa buong family ko ay hanggang ngayon marami pa rin talaga akong pamilya na hindi pa tumatanggap, hindi pa nare-reach out, 'di ba? So hindi natin pwedeng sabihin na konektado kasi ako diyan kaya ako nawin eh, hindi. It's all because of the power of God. And ano pa yung mga yung pwedeng mangyari sa ating panalangin. Not only na nako-connect yung power ng Diyos sa atin kaya tayo naging successful, nagkakaroon tayo ng wisdom. Not only na nape-prepare yung lost soul at na break yung kanilang spiritual blindness, but for us also na nasusustain yung grace ng Panginoon sa atin every day. 'Di ba? Kasi nga yun nga yung doon sa Lamentations, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Talagang dapat yun ang asahan natin, yung faithfulness talaga ng Panginoon. Kasi kagaya niyan, may sakit ka. So paano ka magso-soul winning? Ako kahapon talagang grabe yung nararamdaman ko. Pero meron kaming Bible study, nakapagpaalam na rin ako sa leader namin. Sabi ko, sir, hindi ko kayang Pero iniisip-isip ko, mga babae yung pupuntahan namin, mga mothers. Tapos wala ako doon. Pray ako ng pray. Sabi ko, Lord, gusto kong maging encouragement sa kanila.
na ano. Kaya sabi ko, sige, sige sir, samba pa rin ako. Yan. At nakakatuwa na pagdating doon, although wala talaga yung main person na, yung may-ari nung bahay na pupuntahan namin, pero nandoon yung mga kapamilya niya at answered prayer ako kasi meron akong isang mother doon na matagal ko nang pinapanalangin dahil wala siya doon eh. Parang mother siya na iniwan niya yung kanyang pamilya, pumunta sa ibang ano. Pero kahapon, nandoon siya. Kaya sabi ko nga sa kanya nung pagkatapos ko siyang mabahagian ng salita ng Diyos. Kasi nung una, nagre-resist talaga siya. Ay, hindi ako nagsisimba. Hindi ako pala simba. Hindi ako ano. Ganyan. Ang dami niyang mga denial sa akin para hindi ako mag-share. Pero inunti-unti ko hanggang sa finally, hindi niya namamalaya, nagpe-pray na siya. Tumatanggap na siya sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. At sabi niya, ay, yan pala yung binabahagi niyo, sabi niya. At sabi nga niya, natutuwa din ako kasi sabi nung mga anak ko, nagsisimba daw sila sa inyo. Yan. So, sabi ko, ma'am, answered prayer ako kasi ilang taon na kitang pinapanalangin na mabahagian kasi kayo na lang sa pamilya nyo ang hindi pa nababahagian. Kaya tuwang-tuwa siya and I pray na sa linggo ay makasama natin siya sa dito sa church. Kaya nga sabi ko, kung pinairal ko rin yung sakit ko, yung mga nararamdaman ko, hindi mangyayari yun. Kaya nagpapasalamat ako. Tapos kagabi, magpapaalam sana ako sa inyo, sir, ulit na, sir, baka hindi ko kayanin bukas. Pero sabi ko, hindi. Paano ko sasabihin ito, di ba? Yung point na ito na kaya tayo nananalangin para masustain, tapos ako yung wala. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi talagang lahat ng mga sinasabi namin dito, kami muna yung tinatamaan. Kami muna yung nakaka-experience ng mga sinasabi namin. Kaya napakahalaga po ng prayer sa ating soul winning. Napakahalaga na hindi natin aasahan yung sarili natin. Tatandaan po natin, sabi ng Bible, let not the wise man glory in his wisdom, nor the rich man glory in his riches, nor the strong man glory in his strength. Pero ano po yung dapat? But let him that glorieth glory in this. Na? Sino yun? Kilala natin na meron tayong Diyos na siyang nakakaalam ng lahat. So tatandaan po natin, wala tayong lakas, wala tayong katalinuhan, not even a single move or a single breath na meron tayo without God. So anong gagawin natin? We need to pray. Para po, magpatuloy tayo sa ating commitment to win souls and disciple our family. So, yun lang po, sir. Thank you po at happy birthday ulit kay Ma'am Apple. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Cherry, no? And napakahalaga yun. Yung sinabi ni Ma'am Cherry ng spiritual blindness. Okay? Yun yung gusto nating mawala doon sa mga sinishiran natin, no, na kung saan hindi nila alam ang value ng meron tayong Panginoong Jesucristo or we have God, no, in our, yung totoo, hindi yung anong tawag dito, pagkatapos mong magsimba, pagkatapos mong manalangin, pagkatapos ng lahat-lahat, nandyan ka na sa tawag dito, mumura ka na kaagad, bisyo na kaagad, di ganun. Okay, kaya marami akong nakikita sa mga ganyan. Thank God sa lahat ng ganito. Thank God sa lahat ng mga ganyan. Pero alam ko, those are just, ang tawag dito, mga words lang na yun. Okay? Kasi, ang pag-acknowledge is kung meron lang ganun, di ba? Pero not serious doon sa mga teachings ng ating Panginoong Jesucristo. All right. So and 'yun yung testimony ni Ma'am Cherry kanina, you know, na kahit na meron siyang nararamdaman ganun, by God's grace lahat talaga yung mga yan. Sa totoo lang. Okay na sabi nga niya is that if we rely sa ating sarili lang, ay wala talaga tayong magagawa. 'Di ba? Amen. Sabi nga ng Bible is that without me, ye can do nothing. Or we are nothing sa totoo lang. Amen. Okay, but salamat sa Panginoon. At nandyan pa rin siya, nagsusustain sa lahat ng mga
needs natin, including our physical, di ba? Kasi kahit na gusto ni Ma'am Cherry na ganun, pero ayaw ng, hindi yan pa hihintulutan. But because of, yan nga, ako, sa totoo lang, also is that I believe in the power of prayer. Amen. Napaka-powerful po yan. Okay, so, ayan, may time pa ba naman tayo, Ma'am Cherry? Baka merong hinandang konti ang mga kasama natin dyan or siguro mga reflections lang nila sa pinag-uusapan natin ngayong umaga na ito. Tanungin natin sila. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko lang is kung tunay nga na tayo ay nasave at nakatanggap ng regalo ng Panginoon, na sana i-share natin sa ibang tao na nangangailangan ng salvation. At sana pag-pray nyo rin ako sa akin na patuloy na magbago ang aking buhay na paunti-unti. Yun lang po. Amen, amen. So, totoo yan. No? Hindi lahat tayo, palang sinasabi lang ating mahal na pastor yan, hindi lahat tayo pare-parehas ang pag-grow spiritually. Others takes time. Others naman, makita natin talaga ang bilis. Okay? Alam nyo, ang napakaganda talaga is yung consistency natin. Regardless kung whether mabilis or paunti-unti, importante is that tuloy-tuloy pa rin ang ating Christian life. No, hindi tayo tumitigil. Okay, so pag unti-unti, it's not matter, basta tuloy-tuloy, and then one day, hindi natin namamalayan, you're growing already in your spiritual life. Ako, sa totoo lang, marami pa akong kailangan baguhin din sa aking sarili. Marami din akong kailangan na ayusin pa rin in my Christian life. Okay? Ito pa lang pinag-uusapan natin on soul winning. Okay? I know, mahina ako dyan. Prayer, mahina. Diba? That's why I need to listen. I need to hear. Okay? I need the word of God in order for me na tawag dito, increase pa rin ang growth ko in this aspect ng aking Christian life. All right, sige. Sino next dyan? Amen. So, good morning po. Ako po si Brother Dexter. Ang naano ko po yung wag po natin kaya ang pong pag-soul winning. Kahit po tumatawa po sila, sige lang po, patuloy lang po. Tapos i-share po natin kung paano po tayo na-save. Ito lang po. Amen, amen. Brad, Lester, ang tawag dito, tama yan, no? Hindi nakakatawa. Okay? Yung sinishare natin. Imagine, kahit na tinatawanan tayo, nag-share pa rin tayo. Bakit? Alam natin yung consequence eh. Okay? Na kung saan, kung tumatawa din lang tayo, soul yung pinag-uusapan natin dito. Kaluluwa ang pinag-uusapan natin dito. Diba? That is why, sige lang, kahit na ako, meron ako mga ganyan din na mga experience na iwan ka, tatawanan ka. Si Ma'am Cherry, mga kasama natin dyan, sigurado yan, ang dami nilang mga experience ng tungkol sa mga ganyan. Rejection. Okay? Kung merong isang enemy natin in soul winning yan. Rejection. Okay? But the rejection, those are the challenge talaga. Diba? Na mag-grow pa rin tayo. Iba na yung iniisip natin eh. Iba na yung isip natin na kawawa yung kaluluwa ng taong ito.
Okay, kaya kahit na ganyan, mga bata, for example, pray kayo, tawa sila ng tawa. Minsan, yung mga tawag dito, share ako ng minsan sa mga lasing. Like, lasing-lasing sila. Pero, niisip ko, mga kaluluwa to eh. Di ba? Hindi natin alam yung pag-share natin sa kanila. Doon yung turning point ng kanilang buhay. Kagaya din natin. Di ba? Oo. Tayo nga, na-touch tayo. Di ba? Tayo nga, nabago. How much more kaysa iba? So, yun ang isang kuan natin dun eh. Kung merong mga parameters, tingnan lang natin ang ating sarili. Kung hindi ako na-sharean at hindi ko tinanggap, anong buhay natin? Diba? Alright. Sige. May 3 minutes pa. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Brother Ricom. Share ko lang po yung napakinggan ko na napakalaga po ng pagsusoul winning. Hindi po sayang yung pagsusoul winning kasi po para po sa Panginoon. Tapos po yung pag naglalakad ka po na nakasuot ka ng maayos na suot na tinatawag ka po ng sir ganon, nakaka-touch po ng ganon. Tapos yung mga sinishiran mo na ganon, tumatanggap sila, yun ay reward din sa Panginoon. Tapos, yung goal ko lang naman po na yung pag-share ng ganon ay ma-sharean ko rin po ang aking mga magulang. Gano'n. Tapos po, yung mga nangasar sa'yo na ano ba ang ginagawa nito, gano'n. Tapos, pabayaan lang po natin sila kasi po, yung utos ng Diyos yung sundin po natin. Yun lang po. Wow. Amen. Brad Ricom, napaganda yan, no? Sinabi mo na kung saan, ano na yun? Ako nga, tawag dito yung si Consilor, Vladimir, nakita namin doon diyan sa Kias. And then, tinigilan namin, nakakuha na ako. Tapos, nakita kami. And then, pumunta siya. Hello, sir. Sabi ko gano'n. And then, lumapit. And then, hello, pastor. Tawa kami ng tawa kay Apple talaga. Hello, pastor. Umayak to church tayo. Sabi lang ganyan eh. Oo. Amen. Imagine. Sabi ko, ay nako. Pero sabi nga ni Brad Rico is that, ano na yun? Pagtatawagin ka, sir. Ganon, di ba? O, ikaw din, sir, sasabihin mo din sa isa. Di ba? And then, imagine, ito yung suot natin. And then we go to, hawak-hawak natin, mga Bible. Okay. Alam nyo, ang nakakalungkot lang talaga kasi mayroong mga loko-loko talaga na nakaganito and then hawak-hawak ng Bible kung ano-anong mga sinishare. Okay? Kaya That's right. nasisira yung kung minsan eh. Oo, sa totoo lang. And then biglang hingi ng offering. May envelope. Tayo, libre. Di ba? Kaya nga, kung minsan, binibigay natin yung ayaw nilang kunin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Okay? Sa totoo lang, yung isi-share ko, diba, is, ang kung hindi mo tatanggapin, ay yun ang may kabayaran. Di ba? Tama. Kaya tanggapin mo ito para maging libre. Okay? Kasi pag hindi mo tatanggapin itong tracks ko, tsaka hindi ka magpapashare, yun, may bayad yun. Impyerno ang bayad nun. Okay? Napakaganda. No? Sa totoo lang, nakikita ko yung mga men dyan, mga kasama ni Ma'am Cherry dyan na, ano lang kaya kung lahat ng mga pulis, lahat ng mga sundalo, kahit doon lang tayo magsimula. No? Amen. Ganyan na and then walang ibang dala kung hindi yung Biblia, Word of God. Napakaganda siguro doon. What a sight to see. Amen. What a sight to see. Okay?
Na yung hawak, instead ng mga baril, instead ng mga kung ano-ano dyan, ang hawak nila, Biblia. Pagpupunta sila sa mga, well, you know, mga liblib na lugar, ganon, evangelize. Evangelism ang gagawin nila. Napakaganda. Amen. Aside yung mga, minsan yung mga binibigay are only material things, pero napakaganda. Hawak-hawak din yung gospel. Okay. All right. So kuwan pa tayo ng 2 minutes. 2 minutes lang naman na Brad Mark. Okay lang daw, basta may libreng kape. Walang problema diyan. All right. So thank you sa ating mga kasama ngayong umaga, Ma'am Cherry, Brad Roy, Brad Lester, saka si Ricom, and Brad Mark. Ayan. I hope tama yung mga pangalan na sinabi ko. Ayan. Thank you, Ma'am Cherry, sa Apple. po. Amen. Amen. Alright, hindi niya matanggap. 43 na siya. Na-announce mo talaga. Alright. So, see you mamaya. Nakalimutan ko pa. Okay. Tayo sandaling manalangin. Well, good morning sa ating mga kasama po dito sa Facebook Live. Maraming salamat sa mga interns. Kasama natin at dito ang ating mahal na pastor. Good morning, sir. Morning, And, sir. Ingat po kayo dyan, sir, sa Tarlac. Alright. Andun ba si sir sa Tarlac? Andun po, sir. Andun po siya. Okay. Alright. Sige, tayo sandaling manalangin. Let us pray. Dakilang naming Diyos. Maraming salamat ulit sa umagang ito. We thank you so much, O Lord, for this time again na kami ay makapakinig ng inyong salita. Thank you for the wisdom, O Lord, and thank you for the humility namin. And today we pray for your continued guidance and safety po ng bawat isa sa amin. And we're grateful again sa opportunity po na ito. And we pray sa mga delegates namin sa Tarlac, sa lahat po ng mga nandoon na nag-assist, keep them safe, O Lord, and naway yung purpose po and goals namin doon is ma-achieve po. Maraming salamat, Tagilang Diyos, sa bawat isa sa amin, and sa lahat ng mga nakinig ngayong umaga na ito. Thank you for their humbleness, for their humility, O Lord, na magstay hanggang sa matapos po ng programa po na ito. We give you back all the glory and praise. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bye, Ma'am Thank you Cherry. po. Kita-kita tayo mamayang hapon. Yes. Bye-bye. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal
and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.